Ngayong araw mga par, mamamalengke nga pala kami ulit. Pero kasama ko na nga din pala yung ate ko. Pero bago lahat, ako nga po pala si Jack. Maraming pangarap para sa pamilya. Late na nga pala tayo ng gising ngayon mga par. Kagising ko nga din pala, naligo na nga din ako. Para kahit maghapon na tayo magtrabaho, at least nakaligo na din tayo. Dahil Sabado ngayon, wala nga palang pasok ang mga pamangkin ko. Pati na nga din pala yung ate ko. Tutuwa nga pala ako na kasama ko yung ate ko sa pamamalengke. At ito na nga mga par, bumili nga pala kami ng uulamin namin. Friendship nga din pala to ni ate. John Lloyd nga pala yung tawag niya dyan mga par. Pakabili nga pala namin dito, didiretso na din kami sa gulayan. At ayun na nga, nahuli na naman si ate. Nakita na naman yung kanyang friendship. Naikain naman talaga. Nasa bandang dulo nga pala kami nabili ng mga gulay. Ito nga pala yung tandaan ng ate ko. Ay kahit ako naman dito talaga ako nabili. Kagaganda baga naman ang mga nagtitinda dito. Charot lang. Dahil nga magkakape din kami, bumili na nga din pala kami ng tinapay. Kaya nga pala mga par, namalengke nga talaga kami kasi gagawa nga pala ako ng siomay. Ubusan nga pala kami kagabi. Paunti-unti nga lang din pala yung ginagawa kong siomay mga par. Pa isa-isang kilo lang nga pala muna. At ayun na nga mga par, dahil Sabado ngayon, labadi muna yung mga pamangkin ko. Ako naman, gagawa nga pala ako ng siomay pagkatapos ko magkape. Papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng siomay. Ang puso nga pala ng bawang gagamitin ko at 2 sibuyas naman din at saka 1 karot. Pagsasama-samahin ko na nga lang din pala yan mga par. At sinunod ko na nga din pala yung karne. Pagkatapos nga pala nito, titimplahan ko na din. Bigyan ko na nga pala ng kalahating kutsara ng asin. 1 sachet ng oyster sauce. Pinatakan ko na nga din pala ng sesame oil. At babasagan ko na nga din pala ng 1 itlog. At 1 kutsarang cornstarch. Saka 1 kutsarang toyo. Ang ganda pala ng pagkakagiling niya mga par. Siya nga pala, lagyan nyo na nga lang din pala ng taba-taba yung giniling. Para mas juicing tignan. Siya nga pala mga par, kaunti nga lang pala yung ginamit kong ingredients dyan. Depende pa nga rin pala sa inyo kung anong ilalagay nyong gulay dyan mga par. Pero para sa akin, ito nga lang yung nilagay ko. Halo-haluin ko nga lang din pala yan. At ito na nga, pwede na rin tong ibalot. Nakalimutan nga pala akong ilagay. Paprika nga pala yan mga par. 1 kutsara nga lang din pala yung nilagay ko. Dahil magbabalot na ako ng siomay, nagpalit na nga din pala ako ng gloves. Polo wrapper nga pala yung gamit ko. Ito nga pala yung takalang kong gamit. Medyo may kalakihan nga din pala to mga par. Pero syempre, tansya-tansya na lang. Medyo nahihirapan nga pala ako sa pagbabalot dyan mga par. At ito na nga yung mga nabalot ko mga par. Inabot na nga din pala ako ng siyam-siyam sa pagbabalot. Nagpapakulo na nga din pala ako ng tubig. Ang ganitong kakulo na, hindi nyo na nga din palang ilagay dyan yung siomay. Siyempre, bagong lahat, papahiran nyo nga pala muna ng mantika para hindi dumikit. Nasa 100 plus nga din pala yung nagawa ko dyan. Kaya panigurado, magdadalawang salang ako dyan mga par. Tutuwa nga pala ako sa mga nagawa ko ngayong araw. Ang ganda talaga ng pagkakabalot ko dyan mga par. Kaso ang dami kong oras na nakain dyan. Ang hirap din kasi talaga magbalot mga par. 20 to 30 minutes nga din pala yung pag-i-steam ko nito. Ito na nga yung finished product ko mga par. Grabe talaga, ang ganda talaga ng pagkakabalot niya. At hindi rin talaga siya nagdikit-dikit. Dahil luto na, pwede na nga din pala natin itong tikman. Panoorin nyo na nga lang din pala hanggang dulo. Yun lang, salamat sa panunod. First bite. Ganda oh. Okay. Titikman natin guys. Sarap.